So this is our example number 4 for shear and moment diagram by equation. The cantilever beam in figure A carries a triangular load, the intensity of which varies from 0 at the end to 360 pounds per feet at the right end. In addition, 1,000 pound upward vertical load acts at the free end of the beam. Draw the shear and moment diagram for the beam. Okay, so ito yung ating figure. So meron tayong, ito yung ating cantilever. Ayan, so in-indicate naman kung nasan yung 0. Okay, 0 na yung point, okay, nung ating triangular load. And nasan yung ating 360 pounds per feet. And ito yung ating 1,000 pounds. And cantilever yung ating ang ating beam. So dito lang yung ating reaction. Okay? So we need to determine the reactions at support B. Okay, para makita natin kung magzi-zero nga ba yung ating shear and moment diagram. So this is BV, 0 na yung BH kasi wala namang horizontal dito. Then ang ating moment. Sa tingin nyo, ano yung rotation ng ating moment? Kasi fixed to di ba? Mayroon tong moment. So I think ang ating moment B is clockwise. Though, meron tayong 1,000 pounds dito, I think mas mag-govern yung 360 pounds kasi mas malaki to. So, kailangang i-resist natin yun Kaya, clockwise yung ating NB. Okay? Anyway, i-check pa rin natin. Okay, so since ang BB lang naman ng unknown natin na vertical load, so pwede natin masolve to by simply summation of forces vertical. So, summation of forces vertical is equal to 0. Upward is positive. So, BV plus 1,000 pounds minus, okay, so this is triangular. So, therefore, 1/2 of 360 multiplied by 12 feet is equals to 0. So, BV natin x plus 1,000 minus 1/2 of talagang nag-shift solve pa tayo. So, anyway, okay lang naman. Para mas sure, okay? Yan. 1,160. Positive, 1,160 kilonewton. So, since positive, tama yung assumption natin sa direction ng ating BV. So, that is directed upward. Okay? So, moment B. So, mag-moment na tayo sa B. So, usog na lang natin. Isama yung nasa baba. Naisama to. Ayan. Okay. So, summation of moment at B is equals to 0. Clockwise is positive. So, clockwise ang ating MB, therefore it is positive MB. Then, clockwise din yung ating 1,000 sa B. So, that is positive 1,000 multiplied by 12 feet. Then, yung ating 360 pounds per feet. Ang area nito is triangle. So, 1/2 of 360 multiplied by 12. So, since ang ating moment is a B and nasa height yun, ibig sabihin doon mag-start yung ating moment arm. So, therefore, that is 1/3 of 12. So, 1/3 of 12 is equals to 0. Okay? So na lang natin dito. Ayan. Ayan. So, therefore, ang ating MB is equals to check natin. Okay, so positive X plus 1,000 multiplied by 12 minus 1/2 of 360 multiplied by 12 multiplied by 1/3 of 12 is equals to 0. Okay, so negative. Ayan. So, since negative to, ibig sabihin mali yung ating assumption sa M. Ibig sabihin pala, mas mali yung ating assumption kanina. So, mas malakas pala yung hatak na 1,000 pounds kaysa sa 360 pounds. So, kailangan ng suporta. Okay, kailangan ng suporta na 360 para
tawag ito, ma-resist natin yung 1,000 pounds na rotation, yung rotation na makikreate ni 1,000 pounds. Okay? So, ngayon, since ano to, counterclockwise, so gagawin natin itong negative. Okay? Kasi counterclockwise yan eh. So, gagawin natin siya negative. Then, shift solve. Maging positive na siya. So, positive 3,360 pounds feet. So, positive na to, ibig sabihin, tama na yung assumption natin dito sa direction. So, this is counterclockwise. Ayan. Okay? Ayan. So, ano tayo? Segment. AB lang naman yung ating segment ito. Okay? So, ito na lang tayo. Ayan. So, section 1. Then, this is our X. Ayan. So, ito. Since, triangular, kailangan natin kunin itong Y na to. Ayan yung Y natin. And yung Y natin dapat in terms of X. Ayan, yun yung kahalagahan niya. Kasi, doon sa triangular kasi, hindi siya varying eh. Hindi siya nagbabago. Tama? Pantay-pantay lang yung ating, yung ating height. Okay? So, dito, yung ating Y nag-vary from dito, pataas siya ng pataas. Okay? So, dapat in terms of X yung ating Y. Kasi, ang area nito is 1/2 of X multiplied by Y. So, dalawa yung ating, variable. So, hindi pa pwede. Dapat ang variable natin sa equation is laging, in terms of X. Okay? So, ngayon, sa segment AB, kunin natin yung Y. So, that is what? Y over X. Okay? Then, mag-ratio proportion tayo sa triangle is equals to 360 over 12. Ayan. So, yung ating Y is equals to what? 360 over 12. So, 30. So, 30. Ayan, 30x. Ayan. So, tinaas natin yung x. Okay? So, ayun na. So, dito tayo mag-shear sa point na to. Ayan. So, shear from A to B. So, yung ating 1,000 pounds is upward. So, 1,000 positive. Then, ito, area na to. Ayan. Yung sakop lang hanggang sa x. That is negative 1/2 of x. Yun yung base. Yung height natin is y. And yung ating y is what? 30x. So, multiplied by 30x. So, pwede natin i-simplify ito. So, shear from A to B is equals to 1,000 minus, so this is 15. Tama ba? So, 15x squared. So, okay na tayo rito. Next, moment. Okay, so moment from A to B is equals to, yung 1,000 iikot ng clockwise sa point na to. Okay? So, positive 1,000 multiplied by x minus, okay, ito. Okay, minus 1/2 of x multiplied by y. Ang y natin is 30x. Okay, then minus, multiplied by moment arm. Okay, so 1/3 of x. Tama ba? Kasi dito tayo mag-start sa height eh. Kaya 1/3. So, 1/3 of x. Ayan. So, simplify natin yung ating equation. So, 1,000 multiplied by x minus, this is 15. Tama ba? So, 15 divided by 3 is 5. So, 5x cubed. Tatlo yung x. So, okay na yan. Okay? Ay, sorry. Ito. Yan. So, light green. So, okay na yan. Pwede tayo shear and moment diagram. Oops. Yan. 1,000 di pala nakapit. Okay, so, linisin lang natin. Tanggalin natin ito. Tanggalin na natin itong Y. Tanggalin natin ito. I-substitute na natin yung mga value. Ang BB natin is 1,160. At yung moment natin is 3,360. Ayan. So, paano kaya magiging natin dito? Bending. Okay, yung elastic curve kasi
Dito, may 1,000 pounds tayo dito, tapos ito naman may ganito. So, tingnan natin kung paano yung magiging bending natin. So, shear muna. So, shear diagram. Okay, so A to B naman tayo eh. Yan, ito. So, the equation is 1,000 minus 15x squared. Yan. So, syempre dito, 0. Sorry. Hindi pala kasi may 1,000 tayo dito. So, dito, sa 0 meter, ang ating shear is 1,000. Positive. Okay. So, positive 1,000. Okay. Ayan. So, check naman natin kapag kapag 1 meter. Okay, so pababa siya ng pababa. Okay, try natin at yan, 940, 3 meters, 865. So, pababa siya ng pababa. So, try natin hanggang B. That is 12 feet. Okay, so negative. So, negative 1,160. So, pababa siya ng pababa kapag kinalculate mo lahat ng ating dyan, ng ating value, magiging ganito siya. Ayan. Okay. Ganyan yung magiging drawing natin. Okay. So, drawing natin. So, anong indication nito? May positive tayo rito and may negative tayo rito. Ibig sabihin, magkakaroon na naman tayo ng zero shear. Ito yung zero shear natin. So, kailangan ulit natin yung i-locate. And, based sa ating problem, nakalimutan na anong problem yun. Problem number 3. Okay, yung problem number 3 yata natin. Nilocate natin yung ating, yes, problem number 3 nga. Nilocate natin yung ating zero shear. Kasi nga, sabi ko sa inyo, doon natin nakikita yung, or doon natin malolocate, or doon natin ma-determine yung ating maximum moment. Okay? Pero dito yata, hindi yata yun yung maximum moment. Not necessarily kasi andun yung maximum moment eh. Possible na maximum positive moment or maximum negative moment. Okay, ganun siya. Okay, so dito, i-determine natin. So, using shear, ito. Okay, from shear na V is shear from A to B is equals to 1,000 minus 15x squared, where shear from A to B is equals to 0. Ayan. So, magkakaroon tayo ng dalawang x kasi square to eh. Okay, syempre, magkakaroon tayo ng x1 and x2. So, check natin kung ano yung tatama sa dalawang x. So, 1,000 minus 15x squared. Oops, 0. 71, 12 feet lang to eh. So, dito na lang tayo sa 12 feet. Stick tayo sa 12. Okay, so positive 8.165. 8.165 feet. Okay? Then yung x2. Kasi mamaya, may makapag-solve sa inyo ng dalawa dyan. Kasi naka-x squared nga. So, anong indication nun? Dalawang x natin. Mamimili tayo kung ano yung tamang sagot. So, try natin. Negative 12 feet. Ayan, negative 1.65. So, negative 8.165 feet. Okay? So, syempre, anong pipili natin? Yung positive. Kasi wala naman tayong negative dimension. Okay? Or negative distance. So, hindi natin pipiliin yan. Doon tayo sa 8.165. So, mali yung drawing natin, no? Kasi dapat pala pa ganun. Yan siya. Anyway, okay lang. Okay, so, negative 8.165. Ayan. So, andun yung location natin. So, ito yan. 8.165. Ayan. So, moment. Ayan. Okay? So, ito yung moment natin, yung equation natin. That is 1,000 x minus 5x cubed. Ayan. So, at 0 meter, ilan yung ating moment? 0. Okay? Then, at before 8.165, sabi natin 5. 5 feet. Okay, 4,375. Then, sabi natin 6. Patas ng patas yan. 4,9. Then, hanggang sa 8.165. Okay, 5,443. Yan.
So, ano sabi ron? 5,443.311. Ayan. Okay. So, check natin. Before 8.165, try natin na 8.054. So, bumaba siya. So, tama tayo dito. Iyan na naman natin. Ilagpas natin ng 8.165. Sabi natin 8.2. Dapat bababa rin to. Okay, so 5,443.16. So, bumaba siya. Sabi natin 8.3 or 8.5. Yan. So, pababa na siya ng pababa. So, try natin hanggang 12 feet. Okay, so positive 3,360. So, positive 3,360. Ayan na siya. Okay, so tama lang kasi positive 3,360. Ito, counterclockwise, that is negative. So, positive 3,360 minus 360. So, 0. Okay, so paano naman yung graph? So, dito 0, no? So, sabihin natin 5, 4,375. Then, tawag ito, 5.5, mga ganyan. Yan siya. So, 4,668. So, kapag, ano natin yan? Kapag sinek natin, I think, ganito. Yan, ito. Yan. Magiging ganito yan eh. Pero, checking natin. Hindi kasi ako masyadong sanay sa ganyan eh. Sanay ako dito sa, area method talaga. So, positive, negative, negative, positive. Double check lang natin, okay? So, okay. Yan. So, this is what? Positive, decreasing. So, positive decreasing na yan. Ito siya. Yan. So, pag ganyan siya, okay lang kahit hindi nyo siya nung aralin to kasi pang area method. So, double checking lang. Siyempre kayo, dapat i-double check nyo yan. Ipa-plot nyo yan eh. Okay, isa-isa. Para mapatunayan ninyo na tama yung plot natin. Okay, so ganyan siya. So, dito naman, pag ganito. Pag plinat nyo yan, isa-isa, magiging ganito yan. Yan. Okay? Siyempre, hindi natin, maubusan tayo ng oras kapag, kapag ipa-plot natin isa-isa yan eh. At pangit ang drawing ko. So, pag ganyan. Ayan. Ayan. Okay? Ayun, so positive bending tayo. Okay, so positive bending tayo, no? Sabi talagang malakas yung hilan, ay yung malakas yung nito. Hatak ng 1,000 pounds talaga. Kasi positive bending to, sabihin magbe-bend tayo ng smile. Okay? Ay, sorry. Hindi pala ganito, no? May pala, 3,360 pala. Ano ba yan? Ayan. So, yan. Pag ganyan pala. Ayan siya. Ayan. Then, 0. Okay? So, pagpasensyahan nyo na kung matagal na mag-drawing ng shear moment diagram. Ayan. Ako kasi, mahigpit ako sa mga students ko eh. Ayan. Yung mga students ko noon, nung face-to-face talaga, ganyan ako ka. Sabihin ko, gusto ko ng proper shading, gusto ko ganyan. Sabi ko ganun. Ayoko ng kung ano nung shading. Yung iba pa nga naglalapis eh. Talagang shini-shade nila. Dark to soft. Okay? Ayoko ng ganun. Gusto ko simple lang. Ganyan lang siya. Naka-perpendicular lang siya sa, sa beam. Okay? Ayan. So, drawing na natin yung ating, beam or bending. Ayan. Ito kasi yung support natin eh. Ano lang siya? Fixed. Okay, so fixed support lang siya. Ayan. Then, ito yung ating beam. And positive bending siya. So, yan siya. Ganyan siya. Okay. So, ang mangyayari dito, pag ganyan siya eh. Kasi ito, positive siya eh. So, sabihin, pag ganyan talaga siya. Ayan. Sorry. Nado ng exage. Ganyan yung mangyayari dyan. Ayan. Dahil doon sa 1,000 pounds, inangat niya ng pag ganyan talaga. Masyado siya malakas. Okay? Though, meron tayo ditong load na pag ganyan eh. Okay? Pag ganyan yung load natin eh. So, dapat, ayan siya. Dapat kasi bababa pa siyang pag ganyan eh. Okay? Pag ganyan dapat yung baba niya. Eh kaso,
pang ano yun, negative bending. Kung wala tong 1,000 pounds, yung ating beam, gaganyan talaga. Okay, magkasag ng pag ganito. Pero hindi meron tayong 1,000 pounds. So kahit meron tayong ganitong load, or yes, ganitong load na magkakos ng negative bending, inangat talaga siya ng 1,000 pounds. And ito, straight to halos. Bakit? Kasi fixed to Okay, hindi niya masyadong mabibend. Okay, medyo straight ng konti. Kasi zero rotation to sa beam deflection Anyway, yan, ganyan yung ating elastic curve. Yan. Okay? Ayan, so this is our example number 4. Di ba madali lang? ito lang yung nakakalito dyan. Yan. So alalahanin ulit natin. Ang gawin nyo lang kapag triangular load na, lang to, tawag dito, kunin nyo lang, okay, yung y, then gawin yung triangle, yun lang siya, 1/2 of x, ito yung base, ano yung height, y. So ngayon, magkakaroon yung dalawang variable. So ulitin ko, dapat isa lang ang variable natin in terms of x. So ang gawin mo, yung y, i-convert mo in x, or i-convert mo into x, gamit ang ratio proportion ito. Okay? Then na yun, i-substitute nyo yung y dito, yun yung 30x. Yan. Ganito na yan. Ganyan na yung ating equation. Okay, so ito yan, ito yung force natin. Pwede rin naman to, i-substitute nyo na lang dito yung 15x. Pwede rin yun. Ito. So, pwede naman na itong 15x squared agad-agad. Kasi ito yung force. Okay, ang kailangan lang natin is yung moment arm para maging moment. That is 1/3 of x. So, ano yan? Okay, 15/3. So, 15/3 is 5. Then, x squared and x cubed. So, okay lang din yun. Okay, so, ayan. So, this is, burahin natin to. Okay. Ayan, so this is our example number 4 for shear and moment diagram by equation.